5 bagay na taglay ng isang lalaki. At kapag nakita mo ito sa kanya, 100.1% na sigurado ako at very confident ako na sabihin sa inyo na convince nga, totoo ang pagmamahal niya sa iyo at genuine, no doubt about it. Considering yung tagal ng relationship nyo, sa una, masasabi ko na bulag ka pa. Especially kapag nag-start kayo sa kilig. Kasi of course, hindi lahat ng relationship ay nag-start sa kinilig silang dalawa. Meron yung nag-start na panay nag-aaway hanggang sa sweeter, 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 sweeter. Pero very common na situation ay yung sa una pa lang ay sobrang sweet nila. Bulag sa katotohanan. Why? Kasi ang taas ng hormones na nire-release ng body, yung mga love hormones, kaya kahit na meron kang nakikita na negative or hindi magandang ugali niya, it's okay lang sa'yo. Para sa'yo, kaya mong tanggapin. Kasi ang sa tingin mo, mahal na mahal mo siya at mahal na mahal ka din. At ito pa, yung principle na nasa iyo kapag nasa early pa lang na stage ng relationship niyo is that okay lang, wala namang perpekto. Dahil bulag ka pa sa katotohanan. Masasabi mo lang ang tunay na pagmamahal kung medyo at least umabot na kayo o lumampas kayo sa isang taon. Diyan kasi yung stages na madidiscover mo na siya kung sino siya. At kung taglay niya itong 5 na bagay, I guarantee you, he really loves you. Kahit palagi pa kayo nag-aaway. Tara, simulan na natin sa number 1. He desires you the most. Alam mo, hindi ko sinasabi na kailangan na gabi-gabi kayo, gabi-gabi siya na dinidesire ka, or gabi-gabi ka na hinahaplusan. But ang point ko dito is that kahit ang tagal nyo pa, ay nandun pa din yung gusto ka niya. Dinidesire ka pa niya, physically and emotionally, even yung presence mo. Kahit marami pang lumapit sa kanya na iba, na manukso sa kanya, kahit mapatingin siya, but at the end of the day, ikaw pa din yung desire niyang makasama, yung gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda. Sure nga na mahal ka. Proceed na tayo sa number 2. Handa siyang magbago. Hindi siya madaling sumuko sa situation niyo, especially kung merong mga bagay na hindi niyo pinagkakaunawaan or nag-aaway kayo. Sa relationship, hindi po maiwasan yan. But after ng pag-aaway nyo, andun siya, na handa niyang itama yung sarili niya. Bago ka pa punain, bago niya pa makita yung mga dumi sa mata mo, kinitignan niya muna yung sarili niya. Dahil gusto niya na magbago at ayaw niya na i-give up ka. Kasi sa karamihan sa situation, at ikaw, alam kong ikaw din mismo, kapag nag-aaway kayo, ang nakikita mo lang palagi ay yung mali niya. Hindi mo nakikita yung mali mo. Alam mo, kung gusto nyo mag-work out ng relationship nyo, ang una mong titignan ay yung mali mo. Itama mo muna. Huwag kang sumuko agad. Kundi itama mo, handa kang baguhin yung mga toxic at hindi tama na ugali mo dahil mahal mo yung tao. Ayaw mo na maulit-ulit yung mga bagay kung saan nasasaktan siya. Kaya handa kang magbago. Yun ang tunay na pagmamahal. More than pa ng mga flowers, ng mga regalo. Kasi yung mga bagay na yun, maaaring mawala, maaaring maluma, pero yung kusa, yung magiging better and better yung attitude mo, yung characteristic mo, yung behavior mo, para maiwasan na masaktan yung partner mo, yun ang tunay na pagmamahal. Okay? Kapag nakita mo yun sa kanya, you're blessed. Proceed na tayo sa number 3. He becomes a real man. From a guy, from a boy to a man. Habang tumatagal kayo, habang tumatakbo ang relationship niyo umuusad, nagiging mas lalaki siya. Hindi siya pabata ng pabata, lalong-lalo na sa mindset or sa pag-iisip. Mas nakikita mo na mas lalo siyang nagiging lalaki. Like, nagpo-provide siya, pinoprotect ka at ng pamilya mo. He fights for you. Handa siyang tumayo bilang isang lalaki just to protect you, to provide for you, and to ensure ang maganda mong future. And even yung mindset niya, hindi na bata, hindi na madaling magtampo or magalit. Kapag nakikita mo yun sa mahal mo, ito lang masasabi ko,
tunay at genuine ang kanyang pagmamahal. Okay? And number 4 na sign is that you become His peace. Become, or you are becoming His peace. Natututo siya na mag-o-open or nag-o-open na sa'yo. Nagsasabi ng kanyang problema. Kapag napapansin mo na ganito ang lalaki, talagang totoo yung kanyang pagmamahal at handa siyang seryosoin ka. Kasi you are becoming His peace. Yung inuuwian niya kung saan makakaramdam siya ng kapayapaan, ng katahimikan. Pero kung opposite po, kaya nga palagi ko mo sinasabi sa inyo na huwag niyong hayaan na maging ikayo yung pinakaayaw niya sa buhay niya. Pinakaayaw niya, ninuuwian. Magiging kayo yung kanyang kapayapaan. Huwag kayong pag-uwi siya, kahit lasing or bad mood, bad trip siya, huwag mong dagdagan. Maging ikaw yung kanyang pakapayapaan. I-comfort mo siya. Kapag lasing siya, ayusin mo, pag-prepare mo, pakainin mo, shower mo. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa niya, at least, mararamdaman niya na meron ka. Na kahit sa mga panahon na sobrang down niya, sobrang baba niya, ay andyan ka para isupport at alagaan siya. At handa kang mamahalin ang tulad niya. Kapag naramdaman ng lalaki yun, at kapag naramdaman mo na nagiging ikaw yung kanyang kapayapaan, nag-o-open na siya sa'yo ng kanyang mga sikreto, he really loves you. Seryoso siya sa'yo. Papahalagahan ka. Okay? Last but not the least na sign that he really loves you ay you become one of his top priorities. One of his top priorities. Hindi ko sinasabing ikaw yung number 1, number 2, number 3. I don't know. Pero isa ka sa top. Kung hindi man ikaw yung number 1, it's okay. Number 1 niya siguro ang anak nyo. Number 1 niya si God. But it's okay. At least nasa top ka. At hindi kayo yung least. Alam mo, nararamdaman mo naman ikaw yung kanyang top priorities if may mga bagay siyang gagawin, kinoconsider ka. Kino-consider niya yung situation mo, kino-consider niya yung emotion mo, kino-consider niya yung feeling mo, kino-consider niya yung opinion mo kung anong masasabi mo. Kino-consider ka niya, hindi ka tinuturing na patay, na walang, it's okay lang, gawin niya ang lahat ng gusto niya, na hindi ka kino-consider. Kapag nararamdaman mo na buhay ka, na hindi ka naman patay sa kanya, pero kasi yung ganyan na situation na physically present, pero he doesn't even care kung anong sabihin mo sa kanya, kung anong opinion mo, kung anong masasabi mo sa kanyang decision na gagawin. May ganun. Pero alam mo na ikaw ay isa sa kanyang top priorities. When it comes to his decision, he considered you. He is considering, tama ba yung mga English ko? Your situation. He really loves you. He really loves you. Okay? So, ang dami ko pang ginawa. Kung gusto nyo pa ng part 2, please comment down below. Part 2 po, kuya. And itry ko po ng gagawa. But anyway, dito lang muna tayo hihinto. Dahil medyo masakit ng lalamunan ko. See you sa ating next video. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye.